Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, agdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Radyo Pilipinas. Sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang banwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon. Isa ka mainit mga biyan nga hapon sa aton nga tanan. Adlaw kita subong sang Webes, Hulyo 10, 2025. And welcome mga biyan sa pagpangalagad sang programa Balita Sosyal. Inyo kaupod mga biyan, malinlauna, tudoblauna, 55 sa hapon, Marian Grace Ereniata. Mayong hapon sa aton nga mga huturan, sa aton nga mga market vendor, sa aton nga mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver no nga naka-tune in na sa 585 AM. Kag syempre sa mga nagalantaw na sa aton nga Facebook Live, good afternoon sa inyo. Mayong aga, mayong gabi, maayong udto no sa aton nga mga overseas Filipino worker di man nga bahin sang kalibutan. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong Webes, madamo-damo kita no sa mga balita nga pagapat-paton sa aton nga pagpangalagad. Nakip na diri mga biyan no ang pagbukas no san o bala buksan no kon san o magaumpisa sa pagbato no sang online application para sa duha ka scholarship programs sang Overseas Workers Welfare Administration. Baloon naton mga biyan no sa sino ang kwalipikado kag once nga qualified sa sini nga scholarship program, ano ang mabaton sang aton nga mga student beneficiary. Istoryahan taman mga biyan ining pagbaton sang allowance kag honoraria sa pila naton ka mga frontliner kag mga civil servant no dira sa syudad sang Pasig. Baga kuha makita sang report kaupod no sa aton nga kaupdanan diri sa Radyo Pilipinas Iloilo natuhoy ini mga biyan sa paglagas sang aton nga SSS no sa pila ka mga employer na mga wala naga-comply. Baluon naton mga biyan no ano diri ang pila sa mga violasyon sa mga establishmento nato no ka mga employer diri sa city proper nga to the point no ginpanaugan gid sila sang personnel sang SSS. Kagistoryahan taman mga ben ining pagbukas sang Search for Outstanding Volunteers ug ang Bayanihan Media Awards diri no sa aton sa syudad sang Iloilo. Hello
Ari mga biyan, this time no magakuha kita sa pinan naton ka latest nga weather update kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Weather. Sa atong piyang linya si Sir John Baron sa pag-asa Iloilo. Sir John, maayong hapon. Hello ma, may hapon. Kag sa aton man mga tagpulamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Thursday, July 10, 2025. Isa aton nga latest nga update ang LPA nga ginamonitor naton currently sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Inalang sang alas 8 sang aga na sa kalayo na siya 790 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Ano po man ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo and in-expect naman siya magpasaka man siya, no? So mapapalayo man siya sa aton nga pungsod. So at least there sa aton sa Western Visayas, safe kita sa ining ginamonitor naton nga LPA. However, ang southwest monsoon nagapadayon gyapon nga nag-epekto sa aton nga pungsod. So tungod sa sini nga sistema, diri sa aton sa Western Visayas expected gyapon na magalumon nga kalangitan nga may chance sang scattered rains and thunderstorms na binagit sa hapon kag sa kagabihon. Adalay ni siya sang southwest monsoon. So may expectation ta gyapon no, nga may chance gyapon ng mga pagulan. So hindi gyapon magkalipat no kung may lakdan kita, may balong hindi kita permi sang payong. Hangin naton diri sa Western Visayas sa moderate southwesterly direction nga muna magadala sang moderate nga coastal waters. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagudlak 5:34 kay na sang aga magadtunod ini 6:17 karon sa hapon. Amo nato nga latest weather update. Ako si John Baron, stay tuned sa mga latest weather updates and as always, stay safe out there. Sir John, ining LPA no nga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility, amo ini siyang LPA nga madugay naman natong ginabantayan nga yara sa Gwa Sampar. Well, actually, iba ni siya nga no, low pressure area and ang ining LPA nga currently no ginamonitor naton sa buong tagapon ni siya nag-develop. So iba to siya no sa LPA nga ginamonitor naton sa Gwa. Aside sir sa sini nga LPA sa sulod Sampar, may ara pagkita ginamonitor outside naman Sampar. Well, actually may ginamonitor makita ma'am nga outside sa ano nato no Philippine Area of Responsibility. Pero medyo pabaw-pabaw na to. Wala naman siya gina-expect actually nga maka-epekto diri sa aton sa Western Visayas. Ang iya nga dalagan gani pababaw man eh. So safe kita ya sa mo ni nga LPA nga sa Gwa Sampar. Sir John, in case no nga may ara kita sang next nga bagyo no, I think ikatatlo na ini nga bagyo no. Ano ang mangina pangalan si ni Sir John? Yes ma'am, kung may may dason kita nga bagyo nga sa sulod sang Sampar, gaantay ni siya domestic name nga fishing. Pero sir, this month of July na uman ba lang naton nga may bagyo no nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Yes ma'am, based sa aton nga historical data may kita possible 2 or 3 ka bagyo ang pwede nga magsulod or mag-develop within sa aton nga area of responsibility. Sir, as of now no makita ba lang naton kung may ara sa mga area diri sa Western Visayas nga nagaulan? Yes ma'am, may mga nakita may na-monitor nakita nga mga thunderstorms kag actually may mga rain showers naman kita nga na-monitor. Siguro sa Western Visayas sa may sa mga sa Pilar and mga nearby areas niya may mga thunderstorms na kita na monitor which is actually nanon naman naka-post na kita sa aton nga thunderstorm advisory. So naka-heads up naman kita sa aton mga pumuluyo nga apektado dito sa Pilar. And actually may mga naman kita may gin-issuean man kita thunderstorm advisory sa may ibang area sa Negros Island region. So at least naka-heads up man kita dito sa mga kautoran naton dito sa Negros Occidental. Sir, subong no nga Webes, may we know naman niya ang aton nga maximum heat index nalabot na bala ini naton Sir John? Yes ma'am, actually sa aton ding observation naka-record kita sa buong highest naton nga record sa buong so far nga heat index is naglabot sa 41 degrees Celsius. Ano oras ini Sir John na record? Naka-record ko na siya ma'am sa alauna ng hapon. Okay. Lastly, Sir John, ang imo panugyan sa mga tagpanamati naton? Yes ma'am, aton nga advice sa aton mga kautugan is mag-represent lang mag-monitor sa aton nga mga latest weather updates. Especially rainy season na kita. So, kinahanglan
monitor kita sa aton nga mga thunderstorm advisory or rainfall advisory, no, or kung may makita heavy rainfall advisory nga ginapagawa ni Pag-asa kay given nga rainy season, nakita ang dumito frequent na nga itong mga LPA or bagyo nga nagatuhaw kasi naglalagay dili sa aton sa sa may western or should I say sa may aton area of responsibility. So dapat ang kita vigilant kita kag make sure lang gid nga kung if ever di man nga mag-monitor kita sa aton nga mga weather updates kwaon sa halin sa kay Pag-asa, hindi kita mag sa mga iba natin mga social sa social media, especially sa Facebook, mo bila mga fake news. So kita dapat make sure again nga kung may kwaon kita nga weather updates nga halin sa mga social media naton, ng taon naman ang source niya nga dapat ang source na alin sa Pag-asa, hindi sa mga unknown sources kay makalid na siya sa misinformation kay kasi kita iba ang aton nga information makuha, so iba nga ng aton nga ang aton nga let's say mga pwede mo-obra or mga precautionary measures nga aton nga mo-obra, so dapat ang paon na nga update sa lingkod sa kay Pag-asa. Okay, with this Sir John, madamo gid nga salamat. So thank you and mayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir John Baron, ang ating weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So nagsulod mga biyan ang isa ka low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Pero ini mga biyan wala sa nga direkta nga epekto diri sa aton nga weather sa Western Visayas. Pero may ara kita mga binong gina-monitor nga mga pila ka areas sa Subong nagadulong na diri sa aton sa syudad sang Iloilo, nagatagiti ang init. Naka 40 degrees Celsius kita more than 40 degrees Celsius kita nga maximum heat index subong nga Huwebes. So ganit sa mga kauturan naton dira, mga traffic aid naton, mga street sweeper naton o kung mga nagaobra sa construction site, make sure gid nga nagapahuway ay nagainom sang inyong nga tubig, stay hydrated. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 16 sa hapon. Sa aton mga biyan nga pagbalik, magakuha na kita sang report. Tuhoy diri mga biyan sa pag-upod sang aton man nga reporter sa aton nga SSS. Sa pagpangita sa mga employer may mga violation. Ano ang mga violation nga ini paluon naton kag ang mga salabton sa mga employer nga ini. Istoryahan naman mga biyan ining pagtanyag sang scholarship o kung duha ka scholarship sang Overseas Workers Welfare Administration, kung sabihin mag-aumpisa na sa pagbaton sang online application sini nga bulan sang Hulyo. So sino ang pwede maka-apply and at the same time pila ang mabaton in case nga ma-qualify ang isa ka dependent sang overseas Filipino worker sa sini nga mga scholarship. Pag-istoryahan naman mga biyan ang pagbukas o kung ang pag-umpisa sa pagbaton man sang aplikasyon para sa search for outstanding volunteers kag Bayanihan Media Awards. Nag-commit tayo pa kita later on hibaloon natin mga biyan ang contraceptive prevalence rate sang probinsya sang Iloilo. Bati natin mga biyan na lapawan ang national target. So initan natin mga biyan banayan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat.
which may not be exclusive to the race but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:21 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagapang inyong alagad, Marian Grace Eremiata. This time mga abyan, magakuha na kita sang live report. Kaupo din mo sang aton nga reporter nga nag-upod gid sa SSS. Sa pagpangita mga abyan sa mga employer nga may ara sa nga pila ka mga violasyon, ano ba na ining mga violasyon mga abyan no, kag ano diri ang mga consequences no. Ibaloon naton ini mga abyan sa balita nga igadulong ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hope, good afternoon. So, ginlagas sa Social Security System Ilo Central ang mga delinquent employers sa Iloilo City proper sa ginkasayan no nga run after contribution of evaders o conrace no sininga bulan sang Hulyo so ginpadulungan kag ginserbihan sang notice of violation sang SSS ang 7 ka employers sa city proper anom no bangod sang non-registration samtang isa ang wala nakarimit sang kontribusyon klaro no nga paglapas sa SSS Act of 2018 ang race yan o kon ang run after contribution evaders kabahin ini no sa ginpasangkad nga kampanya
kontra sa mga pasaway nga mga employer nga nagalapas sa layi o kon ining SSS Act of 2018. So suno no kaya Mr. Angelo Blancaver, ining Vice President sang Visayas West 2 Division sang SSS, ang raise isa man ka pahanumdum o kon reminder yan no sa mga employer o kon mga establishments ang ila responsibility sa ilang mga empleyado. Inibot silingon kinahanglan nila no nga mag-contribute no or mag-remit sang SSS contribution sa empleyado regardless sang status yan no, regular man o kung hindi, and at the same time ipa-register no sa SSS ang ilang mga empleyado within 30 days since nagtrabaho no ining employee sa ila nga establishment. So dugang nga pahayag sa Vice Presidente kaduha no kabeses nagahiwat sang race yan ang SSS diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kada bulan no agud masiguro nga ginaaksyonan ang mga violations sa mga employer sa syudad kag probinsya. Kaduha yan sa isa ka bulan bangod nga may ara kita no sang SSS Molo and SSS Pavia. So ang SSS nga ini no kaduha ka beses nagakasasang race para sa mga evaders naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So dako nga bagay kay pinaagi sa race yan makita nato no yung presensya sang SSS sa mga establishments naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo para ma-feel man ka mga employer yan no nga wala ginapabayan ang mga establishments diri sa syudad kag probinsya but silingon kung gusto nilang hindi sila pagpadulungan dapat ga-comply no sa mga regulations most especially sa mga layi naton. So in relation to that yan no bilang palaso ginatagan ang mga delinquent nga mga employer sa 15 ka adlaw no 15 days agud nga magpakig-angot no kag mag-settle sa SSS no sa opisina sang SSS. Kung mapaslawan naman niya yan ang masunod diri nga tikang no sang SSS amo ang ipasaka na ini no sa ilang legal division agud matun-an no ang mga aksyon nga legal batok sa mga delinquent nga mga employer. So ang race diri sa city proper kainayan no ginapangunahan gid ni sa ilang Vice Presidente si Sir Angelo Blancaver ang Vice President sang Visayas West 2 Division, and at the same time ara man no si Ma'am Elisa Liavan ining acting branch head, si Ma'am Mary Vic Gonzales no accounts management section head, si Ma'am Pia Bascon ining accounts officer, si Attorney Zaira Lee Batislaong no ang Visayas West 2 Legal Division, kag si Sir Timoteo Solidum III ang Legal Enforcement Officer. Yan pamatian ta no ang kabahin sa nangin interview naton kay Sir Angelo Blancaver ang Vice President sa Visayas West 2 Division. Yes. Sa atong opisina sa SSS yung ginapugdano sa ating diri branches sa Iloilo. SSS Iloilo Central, si Ma'am Elisa Liavan kaupod ang ating accounts management section na ginapangunahan sa ating section head si Ma'am Mary Vic Gonzales. So, ang purpose ni is para to remind sa ating mga business, mga establishments sa ilang responsibilidad do sa ilang mga empleyado, especially na dapat hulugan nila ang ilang SSS sa ilang mga tao, i-report ilang mga tao within 30 days no sa pag-operate or kung pagsulod sa mga tao sa ilang establishment, ilang empleyado. Because according sa ating SS law, dapat it should be reported within 30 days, hindi na pagulato no na maging regular or may probationary period, because the law states very clearly that they should be reported within 30 days to the SSS and dapat pagahulugan man ang ilang contribution. Of course, ang purpose ini nga para protektado silang ilang mga tao, no? Especially in times of contingencies like sickness, disability, maternity, unemployment, and especially kung mag-retire sila when they're 60 years old, they're assured of retirement benefit, monthly pension, and even kung in the
death of the member, they are also entitled to death benefit and funeral benefit ang ilang family. And amo na pirmi among ina-emphasize ng SSS, once you are an SSS member, you are an SSS member for life. So dapat din nato pag-irason nga binulan lang sila diri or nagahalin sila because it doesn't matter. I-report agad sila sa SSS. Kaya anyway, kung magsaylo man sila sa ilang trabahuan, continue man iyang payments, hindi iya madula, hindi niya useless. Because wala iya sang lapsation, ang SSS. And in fact, ang magkuha sa SSS number, that's free. That's available online. So hindi man nila pwede irason nga wala nila ginulugan SSS sila tao. Kaya wala SSS number. In fact, dapat ga-apply pa lang pangayuan na natin sa SSS number. So ininong pagbisita natin siniyan na pila ka establishment ang yung bisitahan so ara sa notice informing them that they have 15 days to comply sang gina-mention dira sa notice so kadto sila sa opisina nakabutang man ako sila nga tawo ang ila dapat nga kadtuan, otherwise we will refer the case to legal na ang sa ila kung necessary legal action yung pagkabuhaton sa sining mga employers who fail to comply sa ilang obligasyon sa SSS. So usually, ang gina-subject natin sa race activity, ang mga establishments nga, ang number one, ang wala nagahulog sa ilang obligasyon sa ilang mga empleyado, that's one. And also, nakitaan taman mayara nga wala pag-idagan din nakaparegister sa ilang business sa SSS. So, non-registration and non-remittance ang contribution, these are the usual na mga cases. Mayara, makita nga case nga nagahulog tuod, gin-report man nila establishments, and yet, mayara sila sa mga tao nga wala nila, ginapili lang nila ginahulugan sa SSS. So, dapat sa tanan, regardless of the status of employment, kita nato kagiinan, mayara kita sang isa dito ka, do parlor nga gigatuan, ng iban yung report, pero may iban man niya nga wala man nila gina-report, which is hindi dapat. Dapat tanan niya tao regardless ang status of employment for as long na sa ato for at least 30 days ato naging sila hulugan. Kaya naman sa mga cases nga ang hulog dapat based on the actual nga sweldo sa tao. Hindi nga i-declare nimo sa SSS mas malubo sa iya nga baton. So dapat based on actual nga remuneration sa tao dahil ang nang basihan sa ila SSS contribution. How often kita sir nag-conduct sa race nato? So for Iloilo, we conduct 2 race operations every month, So ang isa ang team sang SSS Iloilo Molo and iniyan ginupda naton sang Iloilo SSS Iloilo Central. So we are doing 2 race operations every month diri sa probinsya sa Iloilo. So hindi lang sa Iloilo City, ginalibot ang probinsya sa Iloilo. So this is our 14th race operation for the year. And hindi lang sa Iloilo, sa bilog na probinsya sa Panay. In fact, nationwide, inoobra tayo ni Kapon at tumakita sa Kalibo, sa Rojas, and next week tumakita sa Antique. Last na lang sir, ang imong nga mensahe sa mga employees naton kay iba na kulbaan pa nga mag-report sa SSS. Hindi ka mo dapat kinalan sa pagkulbaan kay right ninyo ara inasalaying you are entitled to social security protection sa yanda because mabaskog pa kita, bata pa kita, wala na ito na-realize ang importansya sa social security protection, but sa ulihi, kung magmasakit kita, madisgrasya kita, magbusong, mapahalit sa trabaho, mag-retire, tigulang na, kasi too late na magreklamo kita nga wala kita SSS, kaya direct na palang na-realize nga kinahanglan tagali some social security protection. So this early, pag nasulot na kamo sa trabaho, hatag na kamo SS number nyo. And kung wala hindi sila mag-ahulog sa SSS, sa mga tinawag nila, like sa inyo, for example, pwede ka mo kadto sa opisina, you can go to our SS office, diri sa Mabia, may aramang kita sa GT Mall Molo, and you can go sa itong mga accounts officer para i-report. And protective man kami sa inyong identity para hindi man kamo, hindi man kamo pag-i-personal sa inyong mga kay base ang gagawa nga daw kamo bidyang nag-report sa ila. But pwede gina-report nyo or wala, obligasyon nila bayaran ka mo, and in fact mas hindi ka mo magpalapit sa mga opisina
we have this mga activities no sa aton yung mga accounts officers such as the race activity nga kami mismo nagkakadto but hindi man namo makatuan gid ng tanan kung isa so we also need your help and your information, so we welcome very much if kamo mismo magkadto sa among opisina kag mag-report man sa nakita ninyo nga mga obligasyon nga wala na susunod sa inyong mga amo. So nabatian ni iyan no si Mr. Angelo Blancaver ang Vice President sa Visayas West 2 Division sa SSS no ang jurisdiction ako ng area of concern niya no ni Sir Blancaver is the entire island of Panayan. So actually ginalibot man na niya no kahapon ara sa Kalibo subong ari siya sa Iloilo City para nga mag panguna and mag upod no sa race sang SSS Iloilo Central. Gin-emphasize sang Vice President yan ang importansya sa Social Security Protection kay base ba lang mga empleyado nato no sa ulihi ang paginulsol yan so kinahanglan sila mismo nakaibalo no nga may ara sila sa Social Security Protection, may ara sila sa pagabatunon nga pension no once nga miyembro sila sang SSS, may ara sila sang pagabatunon nga maternity leave no once nga miyembro sila sang SSS kag iban pa nga mga benepisyo even ang health no concerns nila pwede nila idangop dira sa SSS and iban pa no mga death claims pwede man no nga makuha sa pagkamiyembro no sa SSS. That's why no nga gina-emphasize gid sa SSS ang importansya sa pagparehistro no bilang miyembro sa Social Security System. Diri sa Iloilo City yan pwede pa kita makalaom no sa another race for the month of July kay Iloilo Central pa lang no ang naka race for the month of July. So ang molo naton may pagaywaton man nga race. Meanwhile sa aton nga pag-usisa kaina sa listahan no sang SSS, of course di man nato na mention ang mga names sining mga delinquent employers yan. However, pwede nato no mahambal kung ano mga business or negosyo ang ginanegosyo nila no. So kaina ang may-ara sang violation nga non-remittance isa no out of 7 wala ini siya karimit sang may delinquency siya no nga nagabalor 90,000 pesos. Ang principal diri yan ara sa 81,000 no tapos ang penalty nga ara sa mga 9,400. That's why nga naglabot sa 90,597 ining delinquency or total delinquency amount no sang isa ka negosyo diri sa may Iloilo City proper. Ang iyan nini nga negosyo medical supply. So hopefully no kay tinaistorya man ang employee no sang SSS sang ang empleyado sang sining establishment no hopefully nga maka-comply sila. After all ginatagaan sila pala so hindi man cruel no yan ang SSS nga kumbaga outright ka no nga aksyonan but rather ginatagaan niya ikaw sang grace period to comply no sang imo nga violation para nga madula makakas ng imo nga pangalan sa mga delinquents no sa listahan sang SSS. Ang sa isa pero, naman na ang inino nga 90,000 plus nakahambal bala siya nga ano ang rason no nga wala siya nakarimit. Employee lang siya yan no. So hopefully no ano man niya ma-relay no sa iyang employer ang ining notice of violation hopefully kay para nga makomplyan no ang 90,000 ngini dako na ini nga bagay para sa benepisyo sa mga empleyado sang SSS no or rather members no sang SSS nga empleyado sining establishment nga ini may ara sila sang 4 total number of employees. So hopefully
compliant gid, no? Pero wala sang may nagbaton personal nga mga employer gid. So may ara dito yan, no? Sa isa ka mall, may kiosk dira nga gin na serbihan man sang notice of violation, ay may mga rason no? May mga ginahambal nga mga rason kuno hindi nila empleyado ang ining employee, no? Hindi siya regular, no? Regardless balaan niya may ara dito parlor, no? May ara sang gadget shop, may ara man sang nagabaligya sang ukay or thrift shop, may ara na, no? Ara sa video ta. Non-registration naman na ni Ilaya kay ti isa sa pito, no? Isa ang non-remittance, anom ang non-registration. But silingon wala nila na parehistro ang ilang negosyo sa SSS o kung wala nila na parehistro ang ilang mga empleyado sa SSS. Yun. That is why nga. Pero pwede na ma-check, no, sang aton nga mga empleyado ang ilang contribution kung bala ginarimit gidman. Yes. Correct. Dapat gidman, no? Kay kung ikaw mulat ka nga klase sang employee, yan, no? Mabalaan mo yan nga may mga kinamatarong ka. Yes. I-check mo gid na yan, no? Sa SSS. After all, dira ang aton nga SSS sa Pavia and sa may Molo, no? So accessible para sa aton nga mga kauturan. May isa lang dito, supposed to be 8 ni siya yan. ang isa negosyo or establishment nga ginpadulungan, supposed to be, no? Ang isa wala na kadtuan but rather, no, i-follow up sa SSS ini kay kaina wala, no, sang may maatubang. So wala sang may mabato, no, sang notice of violation. So, pero bilang isa ka abogado, pwede bala na nga hindi mo ya pagbatonon ang ginhatag sa imo, no? Kay ti ginalantaw naton nga right ini, no, sang imo nga empleyado, no, nga makabaton sang benepisyo kag iniha ang contribution ninyo, no, tunga man kamo ni hindi man hamba nga tunga gid nga 50-50 but there is percentage pero wala kaya nagarimit sang contribution sang imo nga empleyado do hindi naman siguro manami ini. Ang ini nga hydraulic shop nga ini kainayan nga supposed to be kadtuan man, no, sang SSS, wala sang may nag-atubang bangod nga naka-lunch break. Oo, that is why nga wala na lang anay napadulungan sa SSS. Nevertheless, no, hindi man niya maguntat ang SSS. Once nga hindi ma-actionan yan ang ini nga concern or violation, no, sa employer sa ilang empleyado. So duha again, no, duha yan ang major nga mga violation nga nakitaan sang SSS sa mga establishments diri sa syudad sang Iloilo, ina ang non-registration kag non-remittance of contribution, no, para sa rights sang aton nga mga employee diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Yon, madamo nga salamat, Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abiyano. Report ni Hope Torrechante, mga abiyano, sa pag-upod man niya, no, sa aton nga katapo dira or personal, no, sa SSS, no, sa pag-serve, mga abiyano, sang notice sa aton man nga mga employer diri sa city proper. Kung kaisa, mga abyan, no, madamo kita sang kilala, no, kung kaisa, no, naka-resign na ang isa ka empleyado, ito iya mabalaan nga wala siya dili contribution sa magkagto na siya sa SSS. So amo na sa ini, no, lesson sa aton nga mga empleyado dira. Kung ginabuhinan ang inyong nga sweldo para sa monthly contribution ninyo sa SSS, i-check ninyo ina, mga abyan, kung bala ginarimit gidman. Diba, si pagkagto nimo, no, sa SSS, ma-avail ang ikaw abi dira, no, sa nga pila ka mga serbisyo. Only to find out yang nga ti hindi ka pwede bangod nga ti wala gid na hulugan ang imo nga SSS or hindi updated ang imo nga contribution. So paano kabay pa ini mga serbe man nga leksyon sa ato dira nga mga employer, mga abyan ang SSS natin wala nagauntat. Kadayon kita kapag hiwat, no, sang aton nga race, hindi lang diri, no, habagay no, hindi lang diri mga abyan sa aton sa Iloilo.
Sa iba nga probinsya, no, ginaubraman ini. So hindi magpakumpiyansa dira ang mga employer naton. Abi ko mo no nga wala ka mo dira nag-contribute, abi ninyo hindi ka mo pagkatuan sa SSS. Basic kibuton ka mo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:42 sa hapon. This time, mga biyan, istoryahan natin ining pagtanyag o kung pagbukas sa online application para sa aton nga EDSP kag sa aton nga ODSP nga duha ka mga scholarships no sa nga Overseas Workers Administration. Starting mga biyan sa July 16, mag-umpisa na ang pagbato no sa online application para sa aton nga EDSP2. Ano ba ining EDSP o kung EDSP2? Ang ini mga biyan nga scholarship no ginahatag sa mga kwalipikado nga beneficiaryo o kung dependents sang active OWA members. I-emphasize nato na active OWA members. Pwede diri maka-apply ang mga naka-enroll na no subong sa 2nd year to 5th year sa school year 2025 to 2026 sa bisan na ano no nga kurso nga nagatanyag o niara sang 4 to 5 year baccalaureate course sa diin man nga universidad o kon kolehiyo sa Pilipinas kag dapat ang estudyante no naga-obtain sang 85% nga GWA kon general weighted average no kag wala sang failed subject sa nagligad or previous school year. So kung ikaw ma-qualify sa EDSP, magabaton ikaw sang 60,000 pesos per school year. Samtang sa aton naman no nga ODSP mga biyan no ang aton nga ODSP maga-open sang ilan no nga aplikasyon for our ODSP 1 category for incoming first year. So ang pwede maka-apply diri single, hindi dapat no lapaw sa 21 years old ang edad. Dapat ang OFW nga imo utod o kung ang imo nga tatay ang iya nga sweldo dapat hindi maglagpas sa $1,000 o kung equivalent. So ang pwede diri maka-apply no for example bata ka sang isa ka OFW nga active OWA member o kung sang single nga utod nimo nga OFW. Samtang ang ato naman nga ODSP category 2 para naman ini no sa 2nd year to 5th year nga pwede man makasumite no sang ilang aplikasyon. So ang ma-qualify no sa ODSP naton makabaton sang tig 20,000 pesos kada tuig. So ang application naton mga abyan na magabukas April or July 16 until July 31. So pila lang kaadlaw mga abyan no ang ginhatag para sa inyo nga online application. Sa aton nga Facebook Live subong no, napakita natin ang pila sa mga requirements diin pwede maka-apply kaga iban pa no nga mga qualification. May araman dira mga abyan nyo sa nga link no kung sa diin ma-direct or iga-direct ka mo sini sa inyo nga application. So pwede nyo man ini makita no sa Facebook page sa nga OWA. At kung may mga pabangkot ka mo no, pwede ka mo dira maka-send no sa inyo nga mensahe sa OWA 6 Western Visayas nga Facebook page. Sa mga nagliligan natin mga abyan no, nga edisyon sa nga programa Balita Sosyal kag sa ibang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, madamo na kita sa mga na-interview no, nga mga EDSP kon ODSP scholars nga ti subong mga abyan no, mga accountant na, mga doktor na, mga nurse na, mga architect na, mga engineer. So kabay pa no sa mga kauturan naton in case hanga kamo ang ma-qualify bilang beneficiaryo sang sini nga mga scholarship, kabay pa nga halungan gid. Iti damo no sa naga-apply every time no nga nagapanawagon ang aton nga OWA sang application. Makita naton damo ang mga nag-apply o kun luyag nga mangin scholar no sang OWA. Ti imagine ha, for our EDSP magabaton ikaw mga abyan sang 60,000 pesos.
or for our ODSP, no, magabaton ikaw sang 20,000 pesos kada tuig. I-imagine, ano na yang nga dako nga bulig, no, para sa imo nga dependence ang isa ka OFW. Balaan naton mga beno ang mga OFW naton. Hindi man ini tanan sa ila no mataas-taas ang sweldo. Kung ikaw nga dependent o kung utod sang OFW nga ma-qualify, dako gid tuod nga bulig. So kabay pa nga halungan no kag tapuson gid ang kurso. Hindi lang actually no sa scholarships ang but sa iban pagid nga mga scholarship nga ginatanyag sang aton nga gobyerno kabay pa no nga halungan naton or even no sa iban nga mga programa pagid. Like for example no may ginabaton kamo dira mga abyan nga assistance to individuals in crisis situation, no kon livelihood assistance kabay pa nga gamiton sa insakto gid. So sa liwat ha, reminder mga biyan, until July 31 ang submission no sang inyong online application. Makita man niyo dira no ang form no, i-fill out ang ini nga form. Kung i-click niyo mga biyan no ini nga link naton dira no sa page man no sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sang aton nga 6 Western Visayas, i-direct ka mo sinino sa isa ka website kag pilion ninyo no kung ano nga scholarship ang inyo nga obra, ang inyo nga applyan, either EDSP o kon ODSP kag may isa pag ka scholarship amo ining CMWSP. So far ang open subong no amo ining EDSP kag ODSP. So kung i-click ninyo ang EDSP, makita ninyo dira ang pila no sa mga qualification kag kategorya kag sa dalo makita ninyo no ang regional office. So for Western Visayas makita ninyo dira no regional office number 6. And after that no i-click ninyo ang register. So i-direct ka mo sina no para sa registration. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:50 sa hapon. Sa ibang pagid naton nga mga balita, dira mga biyan sa syudad sang Pasig. Sana all nang abaton mga biyan sang ila mga allowance kag honoraria ang pila naton ka mga frontliner no kag pila ka mga civil servant naton. Ika no sa pila ka mga national agencies. Naglabot no sa 12.5 million pesos na city allowance ug honoraria ang ginhatag sa 2,466 nga recipient. Ginigiwat kahapon no ang paghatag sang allowance kag honoraria sa City of Pasig Arena. Nakip sa nakabaton mga biyan ang mga barangay health workers, barangay tanod naton kag personnel gikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Technical Education and Skills Development Authority kag Department of Education. Kada isa mga abyano baton ini sila sang tig 1,000 pesos kada bulan. So sandig no sa aton nga nakuha nga impormasyon ini mga abyano for the first semester of 2025. So lauman nga may next batch pa no. Ang iniman nga paghatag sang allowance kag honoraria. I think no the last year ko ginhiwat no ang payout month of December. Samtang mga biyan no ang aton nga search for outstanding volunteers so kon SOV kag Bayanihan Media Awards ang ginbuksan naman no ang nominasyon. Pwede na makasumite no sang inyo kilala dira nga mga volunteers so kon volunteer organization sa sini nga search for outstanding volunteers. Giniwat kahapon mga biyan ang launching sa Central Philippine University. Kag miara kita no sa mga nanuhay-tuhay nga kategorya for our SOV, National Outstanding Volunteer Award no for individual categories sa youth kag adult, miara man sa organization categories, non-profit kag corporate. Pwede man maka-join sa Volunteer Lifetime Achievement Award
Outstanding LGU Award kag sa Special Award for Higher Education Institution. Samtang sa Bayanihan Media Award naman naton, pwede makasumite no sa ila aplikasyon ang mga media practitioner, pwede mga self-nomination o kung may man-nominate sa inyo. Pwede makasumite sa aplikasyon ng media practitioner o kung mga organization ngati kung sa diino ang ilang mga balita o kung mga programa or segment. Naga-istorya about volunteerism. So may ara kita for print, television, radio, kag may ara makita sang digital media. Ara makita mga biyano sa aton nga Facebook Live Cebu. For Bayanihan Media Award, ang aton nga deadline of submission hasta ini September 12, 2025. Samtang ang sa aton naman nga outstanding volunteers pwede makasumite sa inyong application until August 29, 2025. So, looking forward no, diri sa aton sa Western Visayas, mga biyan. By the way, kahapon, isa sa mga naghatag sa iyang testimonya man no, ang awardee nato, no, gikan sa Banwasang Tubungan. So, bantayan mga biyan no, sa Sunday, makaupod naton diri no, ang isa sa mga nangin awardee man sang a search for outstanding volunteer. Gikan diri sa aton sa Western Visayas, si Sir Darwin Tadifa. Makaupo naton siya sa Sunday no diri sa or sa programa Ang Rehiyon karon sa alas 9:30 sa aga. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:54 sa hapon. Wala na kita sa nabilin nga oras sa aton nga pagpangalagad at ibang pagid naton nga topiko. Ang pagpalpat naton no sa contraceptive prevalence rate no sa Iloilo, bantayan sa ibang pagid naton nga mga programa. Madamo na lang nga salamat sa inyo nga pag-upod subong nga hapon, sa mga nagliso sa ila radyo sa 585 AM kag syempre sa mga bantay sa ating Facebook Live. Isa ka maayong hapon sa inyo. Thank you man sa akon mga katuwang teknika sa studio. Engineer Roy Louie Kaipang kag sa amon transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Mga ben ako na lang gid si Maria Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at